Ngayong oras mga kabrigada, 8:11, makakasama naman ho natin ang president ng Akbayan Party mga kabrigada, si Miss Rafaela David. Dahil nga partner, second day na ngayon, di ba? Ng kanilang mga programa dyan ho sa tapat ng Senado. Ano ba yung mga ine-expect pa nila? Anong reaksyon nila dun sa mga nangyari sa Senado kahapon? Nabawasan ba yung gigil nila, Brigada Gabs, nung napanood nila kagabi? Or mas nanggigil sila? Ayan, alamin ho natin mga kabrigada. Good morning po, Ate Paeng. Welcome po ulit sa Tira Brigada. Kasama mo pa rin Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Yes, good morning Brigada Abner, Brigada Gab, at syempre sa mga kabrigada natin ngayong umaga na nag-monitor, nag-aabang sa nangyayari sa Senado. Ayan, unang-una, ano ho yung reaction natin, Ate Paeng, dun po sa mga nangyari sa Senado kahapon? So day one. Day one. Kagaya na nabanggit ni Brigada Abs kanina, ano ba, nabawasan ba yung gigil ninyo? O lalo pa kayong nadagdagan yung init? Nainis. O lalo nainis? Anong reaction natin dito, Ate Paeng? Naku, yung gigil medyo dadagdagan po mga kabrigada, sa totoo lang. Pero kung reaction siguro dun sa kagabi, unahin ko na by loading yung ating mga minority senators, si Senator Risa Ontiveros at Senator Coco Pimentel, na naghain ng motion na mag-oath at convene na yung impeachment court. Kasi sa tingin ko, saludo talaga kami na they were really pushing the Senate to do its constitutional duty. At nakita natin may onting pag-abante. Nag-oath na si Senator Cheese kagabi bilang presiding officer. Gayon pa man, meron kasing kolatilya na pag nag-oath na sila, halimbawa mamaya mag-oath daw ng 4 p.m. yung lahat ng senators natin, may kolatilya na kapag nag-oath sila, hindi automatic na convened na yung impeachment court. So medyo mini-mental gymnastics po tayo at nag-hair splitting sila at medyo misleading po yon. Kasi pag nag-take na ng oath ang senators natin, automatic nag-convene na yung impeachment court. Pero may ganoon silang pronouncement dun sa dulo nung kanilang motion kahapon, kaya medyo kailangan pong mas bantayan natin at mas mahalaga yung mga activities natin mamaya, bukas. Kasi halimbawa, mag-oath sila, hindi naman sila mag-convene on Wednesday. Delikado po yon. Kailangan nating bantayan. Kaya medyo nanggigil din po kami kagabi kasi akala namin panalo na. Pero yun pala, parang may hinahabol na ganoong statement na they take their oath, constituted ang court, pero not convened. So kailangan po nating bantayan yun kasi dalawang salita, pero misleading, medyo parang may onting pambubudol na bakit hindi convened? So, kailangan pong bantayan natin yung mga senador natin kasi before we know it, baka naisahan na tayo. Pero anong tingin po ninyo, Ma'am Paeng, doon po sa naging handling ni Senate President Cheese Escudero? Kasi parang lumalabas na okay, pinagbigyan Senadora Risa Ontiveros, pero at the same time, pinagbigyan yung mga hayagan ng mga taga-suporta ni Vice President doon. Especially doon sa issue ng wag mo na mag-convene. Okay, pwede mag-take oath, pero wag mo na mag-convene. Ayun na nga po, yun po kasing issue na ito na magko-convene as impeachment court at mag-oath, hindi po siya actually dapat debate. Kasi yun yung utos ng konstitusyon. At yun din po yung gusto at sinasabi ng taong bayan. Kasi sa survey po, 9 out of 10 ng Pilipino gustong matuloy yung impeachment trial. Kaya medyo nagtataka kami, bakit humaba ng ganun yung debate? In fact, bakit 4 months hindi pa rin nag-convene yung impeachment court when Constitution, forthwith, ibig sabihin agad-agad, dapat ay na-convene na siya. So, sa totoo lang, nagtataka rin kami na bakit kailangan pahabain ni Senator Cheese. Kasi sa totoo lang, hindi na siya dapat matter of voting, matter of execution na siya. Dahil yun ang utos ng konstitusyon at yun din ang utos ng taong bayan. Naalala ko nga po yung sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na hindi na dapat pinagbobotohan yan kasi nga it's ministerial on the part ng Senado na mag-convene as impeachment court. Pero ang nangyari po, may mga may mga motions pa bago nag-convene, bago pinayagan yung take oath ng presiding officer, and then kasunod nun yung pag-take oath mamayang hapon ng mga senator judges po, Ma'am Paeng.
Ayun na nga eh. So parang ilang oras tayong nanood, nagbantay sa isang debate na hindi naman na dapat ginawa kasi nga klaro naman yung nakasulat sa rules ng Senate at gayon din ng konstitusyon. At sana sinunod na lang yun ni Senator Cheese kasi nahahalata na may delaying tactics na nangyayari. Kaya very important muli na magsama-sama ang mga Pilipino, taong bayan, at ipakita na nag-aabang at nag-aantay tayo at naiinip na doon sa matagal na rin nating pinapanawagan. Opo, pero Ate Paeng, yung sabi kasi ng ilan sa mga netizens natin, do sa mga comments, sabi nila, ano namang difference kung gawin ng Lunes at gawin naman ng schedule ng Miyerkules? Parang wala naman daw hong pinagkaiba. Ang nangyayari raw kasi parang inaatat lang daw ang Senado na umpisan 2 araw lang naman daw ang hihintayin, Ate Paeng Kung tutuusin po, 4 na buwan na tayong naghihintay. So medyo matagal na po ito. At mahirap po kasi kapag Wednesday ganapin niya ang botohan. Kapag Wednesday po ginanap yan, para po siyang last 2 minutes. Mahirap na kasi biglang pwedeng may magsabi na session adjourned. Pag nag-session adjourned, walang na-convene na impeachment court, baka mamaya gamitin ito na dismissal in disguise. Ibig sabihin, pa-lapse nila yung deadline, papa-adjourn yung session nang walang action at hindi po natin pwedeng payagan yon kasi pag gano'n, naisahan na naman tayo. Pero on the other hand, Ma'am Paeng, syempre magte-take out na yung mga senator judges pero may last-ditch effort naman itong si Senador Robin Padilla abay naghain ng resolusyon para i-dismiss itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin po ba ninyo may mangyayari pa dito or ito ba'y patay na itong mga pagsisikap niya na i-save pa si Vice President Sara sa impeachment? Naku, sa totoo lang, yung ganyang resolution to dismiss the impeachment, unconstitutional po yan. Kasi ibig sabihin, yung ating Senator Robin ay sinasabi effectively na ayaw niyang sundin yung nakasulat sa konstitusyon and he will not do his constitutional duty. So yung ganyang resolution po actually hindi siya, it's a disgrace to our constitution and kung sino man ang magfa-file pa o magsusuporta ng resolution na yan, they should think twice kasi they're effectively, kumbaga, dereliction of duty po yan na dapat sundin nila yung constitution. Parang unpredictable po yung mga nangyayari dyan sa Senado, Ma'am Paeng. Ang tanong nga po pagkatapos na mabasa o ma-present yung articles of impeachment, yung katanungan dyan, ano pang mangyayari? Magpo-post muna, mag-aantay muna ng July 1 saka magre-resume yung itong pagdinig ng impeachment court. Pero kung kayo pong tatanungin, ano pong gusto ninyo mangyari after the reading of articles of impeachment, Ma'am Paeng? Dapat mayroong klarong kalendaryo na yung ating impeachment court at hindi yun nakasalalay sa legislative calendar kasi nga pwede naman mag-convene yung impeachment court while naka-recess yung Senado kasi ibang function ito hindi ito yung legislative function niya. Ito yung mas political judicial function ng ating Senado. So we're hoping na merong klarong calendar, hindi yung minadaling calendar kasi meron pang pinopose si Senator Tolentino na dapat 19 days kaya nang tapusin yan. We also do not think that's fair, lalo na sa usapin ng hustisya, kasi sila ang delayed, tapos pagmamadaliin nila ngayon yung mga prosecutors. So again, mahalaga na maglabas yung impeachment court ng maayos na kalendaryo, which allows for a fair trial, na makita ng taong bayan ano talaga yung ginawa ng Vice President doon sa mga bawat articles na yon, klaro kung ano yung ebidensya at para mas makita rin ng mamamayan ano ba talaga yung katotohanan. Okay. At kagaya nga ho na nabanggit ninyo, dapat may mas klarong kalendaryo. Ayun din yung isa sa mga tanong namin. Kasi kahit kami rito, naguguluhan kami, anong mangyayari ngayon? Parang hindi namin malaman kung ano yung susunod na mangyayari sa Senado Pero tingnan natin yan na Kapaeng. Ngayong araw kaya, sa second day ho ninyo, ano pa yung mga i-expect po namin mula sa iba't ibang grupo na nandiyan sa Senado? Ano pa ba yung mga programa ninyo? Ano pa yung mga gagawin ho ninyo ngayong araw, Tepaeng?
Yung activity po natin today ay isang prayer vigil. May onti din pong mga artists o mga kabataan tayo na aalay ng awit at magpo-perform sa labas ng Senado para ipakita na tuloy yung ating pagkilos at sa iba't ibang mapapayapang paraan at gayon din mga creative ways ay ipaparinig natin sa mga senador ano ba yung hinaing ng taong bayan. So mamayang hapon po yan, magsa-start ng mga around 3-4 p.m. hanggang gabi na manonood at makikinig. Ang sabi kasi ng mga senador natin 4 p.m. daw sila mag-o-host mamaya eh. So nakaabang po yung ating mga miyembro, kabataan lalo mamaya sa ating prayer vigil sa labas ng Senado. Okay, sige. With that, maraming salamat po, Ms. Rafaela David, sa inyong oras ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yummy-Vit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,